Eto, mainit na balita mga idol. Gilas Pilipinas at Chinese Taipei parehas ang sinapit sa quarterfinals matapos ilaglag ng powerhouse team Australia at rebuilding team ng Iran. Pero mas masakit nga ba ang sa Chinese Taipei dahil sa epic comeback ng mga Iranians sa fourth quarter? Nakarma nga ba ang Hinton Brothers dahil sa angas nila sa early round? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Matapos ang emotional OT win kontra Saudi Arabia, bumungad naman sa Gilas Pilipinas ang matinding realidad sa quarterfinals ng FIBA Asia Cup 2025. Isang malupit na 84-60 na pagkatalo laban sa powerhouse Australia. Simula pa lang, unang quarter, ramdam na agad ang agwat sa skills ng dalawang team. Boomers agad ang nagdikta ng tempo at binuksan ang laro sa 29-12 run sa first 10 minutes. Halos lahat ng depensa ng Gilas ay nabutas ng mabilis na ball movement at physical inside play ng Australians. Nagpakawala ng 7 3-pointers ang Boomers sa early quarter ng game para tuluyang ibaon ang pag-asa ng Gilas na makabawi sa next 3 quarters. Kakalungkot mga idol dahil walang quarter na napanalunan ng Gilas. Offensively, hirap tayong makahanap ng rhythm. Mababa ang shooting percentage, maraming turnovers at walang sagot sa matibay na depensa ng Boomers. Si Dwight Ramos ang nanguna para sa Gilas na may 15 points habang si Kevin Kiyembao ay binuhat ang Gilas with 17 points at 5 of 8 sa arc, pero kulang yan para basagin ang balanced attack ng Australia kung saan 5 players ang double figures. Pinangunahan ni Jalen Galloway ang offense ng Boomers with 15 points at 3 rebounds. Natapos ang kampanya ng Gilas sa 2-3 record habang ang Australia ay nanatiling undefeated at pasok na sa semifinals. Sa totoo lang, walang masyadong drama dito. Outclassed lang talaga tayo ng defending champions. Samantala, kung sa Gilas na laban ay simpleng talo lang sa mas malakas na team, iba ang kwento ng laban ng mga maangas na Chinese Taipei kontra sa Iran. Matapos nilang talunin ang Pilipinas sa group stage 95-87 at magbitaw ng ilang patutsada tungkol sa kung gaano sila kahanda at mas magaling, tila bumalik agad sa kanila ang yabang matapos patahimikin sa end game ng Iran national team. Sa kanilang quarterfinal match, lumipad agad ang Taipei sa first half. Halos flawless ang offense at defense nila na akala ng marami ay blowout ang game na umabot pa sa 21-point lead. Sa first quarter pa lang, abante na sila ng 24-11 at mukhang sila ang papasok sa semis ng walang kahirap-hirap. Pero ibang script ata ang isusulat ng Iran sa second half. Led by Mohammad Amini na nagpakawala ng 30 points at 11 rebounds, unti-unti nilang kinain ang abante ng Chinese Taipei. Kasama si Sina Vahedi na nag-ambag naman ng 21 points at 2 clutch 3-pointers, sinira nila ang kumpiyansa ng Taipei para sa semifinal slot. Well, parehas man ang sinapit ng Gilas at Chinese Taipei. Para sa akin, mas masakit ang pagkatalo ng mga Taiwanese dahil naaamoy na nila ang semis tapos natalo lang sa endgame. Tapos sobrang baba pa ng output ng Hinton Brothers sa game na to with 20 combined points lang. Tapos ang lakas mag-angas sa Gilas no? Para sa Gilas, bawi na lang tayo sa World Cup qualifiers dahil makakalaban naman ulit nila ang Australia at New Zealand, pero dapat lang napalakasin ng Gilas ang lineup nito para makabawi man lang sa dalawang team na yan sa qualifiers.